Magandang araw mga minamahal kong senior citizens. Attention! May payout releasing na sa May 12, 2026. Ito ay pension para sa ating mga seniors. Alamin ang buong katotohanan sa balitang ito. Ang mapapakinggan ninyo na balita sa araw po na ito ay una, ang mga lugar kung saan may magaganap na payout sa social pension for indigent senior citizens. Pangalawa, ano ang oras ng iyong payout? Pangatlo, saan po ba gaganapin ang iyong payout? Pang-apat, ano ba ang kompletong requirements na dapat mong i-ready? At panglima, mga dagdag kaalaman patungkol po dito. Kaya naman, inaanyayahan kita na tapusin mo ang video na ito hanggang sa dulo nang sa gayon makuha mo ang punto ng video kong ito. Kung ikaw ay bago pa lang sa aking YouTube channel at gusto mo ang ganitong content na pinag-usapan ang mga benepisyo ng ating mga senior citizens, ay isubscribe mo na at i-bell notification mo na para maging updated ka sa mga uploads ko na ilalagay ko dito sa aking YouTube channel. At hindi ko napapatagalin pa na pag-usapan ng bagay na ito. Ang una po sa ating listahan ay ang Iligan City. Dahil sa May 12, 2026, ito po ang mga barangay na mag-payout. Sa alas 8 hanggang alas 11 ng umaga, ang barangay Del Carmen sa Del Carmen Gymnasium. Sa alas 12 hanggang alas 4 ng hapon, ang barangay Tibanga sa Tibanga Gymnasium. Sa alas 8 hanggang alas 12 ng tanghali, ang barangay Buroon sa Buroon Gymnasium. Alauna hanggang alas 4 ng hapon naman, ang barangay Ditocalan sa Ditocalan Senior Citizens Building. Sa Barangay Pugaan, umaga po ang inyong payout, alas 8 hanggang 12 ng tanghali sa Pugaan Gym. Sa alauna hanggang 4 ng hapon, ang Barangay Ubaldo Laya sa Ubaldo Laya Gymnasium. Sa alas 8 hanggang 12 ng tanghali, ang Barangay Tambakan sa Poblacion Gymnasium. Alauna hanggang 4 naman, ang Barangay Poblacion sa Poblacion Gymnasium. Sa Upper Tuminubo sa Upper Tuminubo Gymnasium. Sa alas 8 hanggang alas 12 ng tanghali, ang Barangay Abuno sa Abuno Gym. At alauna sa 4 ng hapon naman, ang Barangay Mahayahay sa Mahayahay Gymnasium po magaganap. Ang kasunod naman, ang Barangay Takunan Official dahil sa May 12, 2026, alas 9 hanggang alas 3 po ng hapon ng inyo pong payout. Sa Barangay Takunan Gymnasium po magaganap ang inyo pong payout. Ito ay second quarter sa April to June 2026 na payout. At ito po ang mga pangalan sa kasali po na kukuha ng pensyon. Pakipost lamang po ang video na ito. Ang kasunod po ay sa Barangay Tugbok District sa Davao City ay meron po magaganap na payout sa May 12, 2026 alas 9 hanggang 12 ng tanghali. Sa Barangay Mini Gym po magaganap ang inyong payout sa Old Barangay Hall. Ito po ang mga pangalan sa nakalista na kukuha ng pensyon.
Sa natiling sa Davao pa rin ito, magaganap sa Leon Garcia sa May 12, 2026, alas 8:03 ng hapon po ang inyo pong payout sa Barangay Hall Gymnasium ng Barangay Leon Garcia. At ito po ang mga pangalan sa kasali po na kukuha ng pensyon. May mga unclaimed na pension sa takunan sa May 12, 2026, alas 9 hanggang 3 po ng hapon ang inyo pong pension. At ito po mga pangalan sa kasali po na kukuha. Sa Bandon Gym ay meron po magaganap na payout sa social pension for indigent senior citizens sa May 12, 2026. Sa Yulos Park Gym ay meron po magaganap na payout sa social pension for indigent senior citizens sa May 12, 2026, alas 8 hanggang alas 10 po ng umaga ang inyo pong payout. At ito po ang listahan po sa kukuha po ng pensyon. Ngayon po ay pupunta tayo sa Dumanhog, Cebu dahil sa May 12, 2026 ay meron pong magaganap na payout. At heto po aking babasahin ang mga barangay na kung saan magpi-payout. Sa Barangay Lamak, alas 8 ng umaga. Sa Barangay Bulak, Barangay Hall. Sa Barangay Matalaw, alas 8 ng umaga sa Bulak Barangay Hall ang payout. Sa Bulak, Barangay Bulak, alas 8 ng umaga sa Bulak Barangay Hall ang payout. Sa Barangay Duldol, alas 11 ng umaga sa Duldol Barangay Hall ang payout. Sa Barangay Balaytiki, alauna ng hapon sa Balaytiki Gymnasium. Sa Barangay Kang Humaod, alauna ng hapon sa Balaytiki Gymnasium po ang inyo pong payout. Kompletong detalye sa magaganap po na payout sa social pension for indigent senior citizens sa araw po na aking sinasabi. At baka may nagtatanong sa akin, Sir, totoo po ba itong sinasabi ninyo? Baka po mas-scam kami. Ang lahat po ng aking ibinabalita sa inyo ay totoo pong mangyayari. At Sir, bakit wala po ang aming lugar dyan? So kung hindi nyo nakita ang inyong lugar sa aking vlog, ang pwede nyo pong gawin ay pumunta kayo sa pinakamalapit na barangay sa inyo at tanungin po ang update
kailan po ba, at lahat ng impormasyon na kinakailangan mo. Dahil hindi lahat ng mga lugar ay nagpo-post dito sa online na kung saan dito ako nagre-research. Ang nakikita ko lang po yung mga barangay mismo na nagpo-post dito at binavlog ko nang sa gayon po maging aware po kayo. So kung may mga barangay man kayo na hindi masyadong nagpo-post online, so pwede nyo pong puntahan dyan nang sa gayon ay maging updated po kayo. Okay? So magtatanong kayo, sir, ano ba ang mga requirements na dapat namin i-ready para po sa payout? So ilista ko na, nasabi ko na kanina lahat ng mga detalye. Kung may katanungan ka pa, you can just ask the question. O ito na ang kumpletong detalye ng mga requirements na dapat mong i-ready para po sa inyo pong payout na makuha. CSWDO at OSCA na mayroong original na pirma na MSWDO, OSCA, Senior Citizens at Authorized Representative. Isang malinaw na photocopy ng government-issued ID gaya ng SSS, updated PhilHealth ID, Barangay ID, UMID, Voters ID, updated voter certification, updated police clearance ng authorized representative at lagyan na 3 original na pirma o thumb mark katulad ng ipapakitang ID. Paalala, siguraduhin pareho ang lagda, thumb mark ng senior citizen, beneficiaryo at authorized representative base sa kopya ng government-issued ID na presenta. Kumpletuhin ang mga hinihing lagda, thumb mark sa authorized letter, iwasang magusot at huwag bilutin ang mga dokumento. Kung namatay na ang beneficiaryo, isang malinaw na Xerox ng ID ng pensioners, warranty letter na nagmula sa MSWDO, CSWDO o OSCA na may pirma ng MSWDO, Xerox ng death certificate ng beneficiaryo na mayroong serial number, isang malinaw na photocopy ng government-issued ID gaya ng SSS, updated PhilHealth ID, updated Barangay ID, UMID Voters ID, updated voter certification, at updated police clearance ng authorized representative at lagyan na 3 original na pirma o thumb mark katulad ng pinapakitang ID. Paalala, kumpletuhin ang mga hinihinging lagda o thumb mark sa warranty letter at iwasang magkusot at huwag bilutin ang mga dokumento. Kung wala ang death certificate, kinakailangan ng certificate mula sa MSWDO, CSWDO na nakasaad ng pagpatunay na ang beneficiaryo ay patay na at kasalukuyan inasikaso ang death certificate. Huwag kalimutang magdala ng iyong ballpen na itim, payong at saka tubig. At kung meron na doon na po kayo sa payout, kinakailangan niyo pong gawin ito. Kinakailangan kumain muna kayo before pupunta sa payout. Magdala ng sariling ballpen, inumin at gamot kung kinakailangan. Baka pagdating po doon ay medyo mas ready tayo para maiwasan natin ang mga darating pang mga sakuna. At ang gagawin niyo po is magpila po, sumunod sa mga antundunin ng payout. Nasanay nakuhanan niyo po ng aral, impormasyong tama ang vlog na ginawa ko ngayon. Ang purpose lamang po nito is to aware you about the happenings and the benefits na makukuha ninyo sa bigay po ng ating gobyerno. Kaya naman, kung nakita at napakinggan ninyo ang balitang ito na urgent po at kinakailangan nyo puntahan, kinakailangan nyo i-clear kung ano man yung dapat yung i-ready, gawin nyo na po yan ngayon. No? Sa ngayon po ay makuha nyo po ang inyo pong benepisyo na galing po sa ating gobyerno. And congratulations po sa lahat po ng mga makakatanggap ng pension at makukuha ng kanilang payout. At kung nagustuhan nyo ang aking vlog, paki-subscribe naman at paabutin natin ito ng 100,000. Konting-konting tiis na lang. Salamat po sa inyong tulong dahil makaabot na tayo ng 100,000. See you in my next vlog. Bye-bye!